Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako nga pala si Asehan John Patrick D. Black B. BS Criminology. So, ang report ko po is about sa medical legal aspect of physical injuries. Pag sinabing medical legal aspect of physical injuries, ito ay ang paghahanap ng mga pasa, sugat o anumang galos sa katawan ng isang biktima. Yun po yun. So, description of the wounds must be comprehensive and sketch or photograph must be taken. The examination must not be influenced by any other information obtained from other making a report or conclusion. Ibig sabihin nito, lahat ng galos na makikita sa katawan ng tao ay malaman ang bawat dahilan. So, preserve gamit ang sketch o litrato upang mapresenta sa hukuman. Yun po ang ibig sabihin nun. So, outline of medical examination. Dito naman po ay sa general examination of surroundings. Having general examination of surrounding, ito yung gagamitan pa rin ng mga gamit na pangsugat, pati mga damit na makikita sa crime scene o pinangyarihan ng krimen. So, examination of the place where the crime was committed. Ibig sabihin ito, ang examination na ito ay pwedeng gawin sa nabubuhay at patay na biktima. So, examination of the injury, character of injury. Dito umakas naman ang kailangan malaman ang case ng injury, kung ito ay abrasion, hematoma, incised, lacerated, stab, wound, at iba pang uri ng sugat. At lahat ng sugat na makikita sa loob at labas ng katawan ng biktima. Yun po ang ibig sabihin na character of the injury. Location of the injury. Location of injury. So ito yung galos ng isang biktima. At may nakalabas din na injury na galos. So sa type of injury naman, ito yung lalim ng galos niya, lalim ng sugat sa katawan. So sa condition of the surroundings naman, ito yung mga dito papasok yung nakapaligid sa kanya na pwedeng makita na saan ba nanggaling ang galos niya or paano siya nagalusan, ganun. Section of injury naman, extent of the injury, ito yung laki ng galos or sugat sa katawan ng biktima. Dito naman po sa condition of the locality. Dito natin malalaman kung ang tinamo niyang sugat ay galing sa homicide or suicidal. Kasi kapag sa suicidal to, maaring isa lang ang kanyang sugat. At ang homicide naman, marami siyang sugat na matatango. So yun po yung condition of locality. Dito naman po tayo sa ante and post-mortem injuries. So, hemorrhage po. Sa hemorrhage, kapag ang isang tao ay buhay pa, marami pang dugo ang lumalabas sa kanya. So, kung ang tao naman ay namatay na, magkakaroon ng injury, maaaring kaunti na lang ang dugo na lalabas sa katawan niya. Yun po yun. So, sense of inflammation. Dito naman po, kapag ang isang tao ay buhay pa at nagka-injury, maaaring magkaroon na inflammation. At kung sign of repair, ito po yung kapag ang isang tao ay bago pa lang ma-injury, humihilom pa ang sugat nito. So, kapag patay naman ang tao at nagkaroon ng injury, ay wala nang sign ng pagkahilom sa sugat ng biktima. Yun ang sign of repair.
retraction of the edges. Dito po ay naghiwalay ang bawat side ng sugat kapag buhay pa ang biktima. So, kapag patay naman ang biktima, nakasara pa din ang sugat nito o injury nito sa katawan ng isang biktima. Yun ang retraction of the edges. Sa other information naman, malalaman sa type ng sugat kung ang pagkamatay ng isang biktima ay suicidal, homicide o accidental dahil sa kanyang natamo sa kanyang katawan. Yun po ang other information. Direction of injuries. Ito naman po yung importante ang direction ng injuries kung homicide o suicide ang case sa kaso ng paggilit ng leeg. Kapag suicide, nakaanggulo ang hiwa sa leg nito. Kaya kapag homicide, maaaring iba-iba ang anggulo sa paghiwa sa leeg ng biktima. Yun po ang direction of injuries. Dito naman ay number of injuries. Kapag marami ang sugat na nakikita sa tagong parte ng katawan ng biktima ay nangangulugan na homicide. Number of injuries. Kapag ang sugat na nakita sa tagong parte ng katawan ng isang biktima ay nangangulugan na homicide. At kapag isang injury naman halata na may kita sa katawan ay nangangulugang suicide. Yun ang number of injuries. Nature of injuries. Dito malalaman kung suicide ang pagkaka-injured sa tao kung ang ginamit pangsugat ay matulis o matalim na bagay. Kapag homicide naman, kahit na anong bagay na pwedeng gamitin pangsugat sa biktima. Yun ang nature of injuries. State of the clothing. Kapag ang isang tao ay nag-suicide, ang damit niya ay hindi gusot at malinis ito. Pag homicide naman, gusot-gusot na ang damit ng isang biktima. Yung pong pagkaiba ng homicide sa suicide sa crime scene. Dito naman sa blend of survival, change in the body. So, malalaman mo kapag ang tagal ng survival ng isang tao sa pamamagitan ng pagbabago ng katawan. Kapag siya ay buhay bago mamatay ang isang biktima. So, sa blood stain or age of the blood stain, malalaman mo ang tagal ng survival ng tao sa pamamagitan ng blood stain niya. Kulay ng dugo ng isang biktima. Degree of healing. May kita kung bago pa ang sugat, kung nag-react pa ba ang fibroblasts ng isang biktima. Yun po ang degree of healing. Testimony of witnesses. Kailangan alam ng witness kung kailan naganap ang injury sa biktima o yung krimen sa isang biktima. So dito naman po sa last part, which of the injuries causes the death. So sa multiple injuries, madalas namamatay ang tao. Ang may pinakamalalim na sugat sa organ ng isang biktima, ang kadalasan ay may i-considera ang dahilan ng pagkamatay ng biktima. Kung sino man ang nakagawa ng sugat na malaki or vital organ sa biktima ay mahatulan ng mas mataas na hatol sa hukuman. Lawang po. Valid na po lahat ng kabuuan ng aking report sa medico-legal aspect of the injuries. Thank you all and God bless.